pagkakang na yan, hindi ang magtulad ng Katoliko na iakabo dito. Diba? Alam na naman pahirang mo yung grupo ng Cordero, no? Ngayon, ganito mga kapatid, ano ang significance niya? Sa ating panamuhay, yung dugo na pinagtubos ng ating Panginoon, once na tinanggap namin, nagkakaroon tayo ng palatandaan. Tayo'y nagpipigtunay sa kanyang Diyos. Kaya ang sabi doon sa Roma 11:1, ang sabi niya po sa Pablo, ang mga na kay Kristo, wala na kahatulan. Meaning, mga kapatid, pag natinanggap natin si Kristo, wala nang anong pagdadagdag sa atin. Sapagkat si Kristo, hindi na ating tagapagtanggol, siya din ang pugo. Isipin ninyo sa set-up. Sa set-up ng investigative judgment. Tayo dito. Tayo yung pinagtatanggol. Tayo yung nadalawin. Nandito, yung mga kaaway kasama si Satanas. Eto, bibigyan ko kayo senaryo. Masahin natin. Zechariah chapter 3. Ito natin, bibigyan ko po kayo ng senaryo. Ito, Zechariah chapter 30. 30 pa, sorry. Bibigyan ko po kayo ng senaryo, mga kapatid, kung ano ang nangyari. Okay. Kung may senaryo, chapter 35 or 3. Okay. Chapter 3. Verse 1. Sabi dito, Zechariah chapter 3, verse 1, ang pinakita sa akin ni Josue na pangulong sa saputi na nakatayo sa harap ng kanyang Panginoon. At si Satanas ay nakatayo sa kanyang kanan upang kanyang maging kaaway. Nakita niyo po ang set-up, nasaan? Nasa courtroom. Si Josue nandito, na pangulong sa sacerdote, si Satanas nandito sa kanan. O ano sabi? At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saway dalawa ng Panginoon o Satanas, na ang Panginoon ay pumili na Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di baga isang bubong na abaw sa apoy. Salat ko si Josue ay nagbilisan ng maruming kasuot ng nakatayo sa harap ng Panginoon. At siya'y sumagot at nagsalita sa mga nakatayo sa harap niya, na nagsabi, bubalik nito ang maruming suot sa kanya, sa kanya ay kanya sinabi, narito, aking pinanggiran, binabang ang Diyos kasamaan, at susukat ka ng makitang na kasuotan. Dito, mga kapatid natin kita natin yung investigators. Nandito si Josue, nasa kanan ang diablo. Nasaan ang set-up? Nasa korte. Pinatutunayan ng anghel ng Panginoon kasama ni Josue na sa paglilitis na ito, malinis si Josue. Kaya sabi, ano sabi doon? Nung kasama niya? Sabi ng Panginoon, bumalan ninyo siya at suutan ng bagong kasuotan. Kaya din mga kapatid, pag tinanggap na si Jesus, yung pagpapalig na yun, tinanggap natin, magkakaroon tayo ng tanda bilang anak ng Diyos at nalagpas natin ang ako ng Diyos. Pero huwag tayo complacent ulit na. Hindi tayo wagsin ng isip. Ang requirement, mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung kayo'y manatili sa akin, kung hindi ka manatili, wala ka. No? Wala ka sa Panginoon. Pero po, may requirement, pagdating mo sa kaligtasan, yung ating pagtutubog sa Panginoon. Punta natin ito. So, dahil alam natin na tayo yung ligtas na sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Exodus chapter 12, verse 24, sabi yan,
at inyong ipamili ng bagay nito na malatuntunan sa inyong mga anak, mga pangailanman. So, bago pa man sila ilabas sa ito, tinuruan ng Diyos ang mga Hebreo na pangalagaan ng kanilang kasaysayan sa komunidad ng pagsasabi nito sa mga anak sa bawang taon. Oh? So, mula doon, ang paglampas o Pasko ay isang pagdiriwang ng pamilya, isang pagkakataon para sa magulang na maipasa ang kalaman ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang kwento ng pagpapalaya ay dapat ipaliwanag ng detalyado at personal. No? Naglalaman ito dapat ng espesyal na aral para sa bawat isang dapat na ipasa ang pananampalataya sa ating mga anak. Dapat may natin sabihin sa kanila tungkol sa ginawa ng Diyos, hindi lang sa kasaysayan, kundi ng ating sariling buhay. Dapat tayo lumubog at sumambat sa Diyos sa harap. So dito, mga kapatid, ang unang Martes, hindi kapit-bahay ang kinikwento. Ano ang kinikwento? Yung nasa ayan, hindi ng kapit-bahay, kundi ng pag-iligtas ng Panginoon. Ganito ang dapat natin gawin. Pagkat tayo naligtas ng Panginoon, wala kang asawa. Ha? Parang ganito eh. Ang makakalawa ng guard ko lang dati, di-importo ako. Tinikunto ko na ngayon sa iba. Imamayin ko siya. Ha? Ikwento mo na, oy, ikwento mo na si Mendo. What? How much more Jesus? Ha? Alam nyo, yung ating bagong presidente sa ginawang conference, nakapokus sa misyon. Ang ating dapat gawin ngayon, mga kapatid, ipangaral sa tao ang kaligtasan ng ating pinanong sa pamamagitan. Ngayon, may mabalita ako sa inyo. Kaya ko nabanggit ito. Noong sa go or what? So, nagtatsama si Elder Ato, nung magkaroon ng meeting, ay nakapunta tayo dito na pag-iman, mga kapatid, is Lord. So, kinakasahan ko, kung kapatid ko, kasahan natin lahat. Magkakasama tayo lalapit at gagawin ang pangangaral ng Panginoon. Babalatan natin ang pangakalan. Sa kung anong mangyayari sa mundo. Malapit na. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Malapit na tumating si Jesus. 15 countries na lang. Base sa survey ng General Conference. It's 235, over 250 countries in the world. 15 na lang. Noong 2020 mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, it's 202 over 250. Sa loob ng 5 taon, 33 countries na nadagdag, hindi ito hindi. Nasa 5 taon ito, matapos na yung 15 countries na yan. Amen? I-click natin. Kasi, sino sa atin, kahit sino magsasabi, hindi sa excited sa pagdating ng Panginoon. Masarap na tayo, wala na tayo ng problema. Pero, sa kasalukuyan na dito tayo, ang dapat natin gawin, ipangalan ng ginawa ng ating Panginoon. Upang lahat tayo kasama, no? At nagdalarin mo, pananamili. So, kung natin yung pinakamaksak natin, yung kasampung salong, matigay kasampung salong, Exodus chapter 12, verse 29, at nangyari sa ating gabi na niligo ng Panginoon ng lahat ng panganay sa lupatin ng Egipto. Mula sa panganay ni Pao, na kakalungkot sa kanyang tulungan, hanggang sa panganay ng bilanggo sa bilangguhan ng lahat ng panganay ng mga kayo. Bakit po kasama yung mga kayo? Ano kasalanan ng kayo?
Bakit nakasama ang mga tayo? Sa tingin ko ba? Hindi naman ang matigas ang tuloy mo kamay. Oh. Ang gumawa ng mga kapatid na damay sa pagkakasala ng tao. Yung ayaw pa niya. Yes, lahat na damay sa ating kasalanan. Oh. Kaya hindi ako nagugulat. Yung mga taong sasabi, bakit susunugin yung lupa? Ano ba kayo, mga sabalista, mga subistan, yung gusto sunugin ang lupa? Ha? Mga subistan ako, hindi ko talaga sinasabi ng Bible, mga kapatid. Pero pinaghahanap natin sila, no? So, inubos ng Palaon, napatayin ang lahat ng batang Hebreo nang walang pagpupul. Hindi ng tanong Diyos ang kondisyonan na mamamatay ng mga panganay lang sa bawat bahay kung saan hindi na mahirap ng dugo ng bordero at may at least isang tao mamamatay. At kasama ng Diyos ay bumagsak ng buong pwersa sa Diyos na Diyos na kumamatawag kay Paragon. Walang Diyos na mga tagaligo ang nagtaas ang kanyang amay upang tumulong at hindi rin nagawa ni Paragon ang anumang bagay upang matiwasan ang sakula. Ulad na kay Paragon, ang ating kasalanan ay ating makaling makasama sa iba. Ulit-ulit ni Moses, ang kanyang katapatan at pinagtagal ay makapagdiligtas sa malaga. Ganito mga kapatid, yung ating pagiging complacent nowadays, magsisisihan tayo sa Diyos. Bakit? Kapit bakit lang ako, hindi mo ko sinabihan sa confidence. No? Yung ating kasalanan na nagiging marang tayo, hindi tayo nagiging bakit sa kapwa. No? Yan po ay makapapakapak din sa iba. Bakit? Tandaan po natin mga kapatid, ang sumpa ng Panginoon. No? Ano ang sumpa ng Panginoon? Lagi pansin ko ninyo. Pagka sumampa ka sa disposal, ano ang sumpa ng Panginoon? Susumpahin hanggang sa ikat at sa alala. O ikakapa sa alala. Pagdating doon sa makakasala, dahil ang sabi ng talata, no, pumasok ang kasalanan sa sapultan at ang kamatayan laban na sa landakan. Sunod namin lahat ng dahil sa ating kasalanan. O, ganoon po ang consequences ng Panginoon. Anong correct sa ating pinag-usapan? Hanggang natin, kanina, sinasabi sa ating ng lesson, ang kasaysayan ng pagligtas ay dapat ituro sa ating Panginoon. Kung hindi mo natin maituro ang bagay na ito, hindi lang sa ating mga anak, kundi ating mga kamag-anak, hindi natin maituro ito. Lahat sila, o lahat tayo, we will be there pagdating ng Panginoon. So, yan po ang consequence. Hindi lang tayo ang pinagsasabi sa sulit. Pag-ibig, hindi natin nakakalaga, hindi rin sila maliligtas. Kaya, napakahalaga, mga kapatid. Tatandaan po, isa-isa, ang pagsubukan ng makikita ko sa loob ng isang taon. Dahil hindi lang buwan tayo magtatagal dito. Pwede magtagal, mag-set, sabihin ng board, kahit dalawang taon pa yan. Nasa nakita ko, ang bawat isa sa inyo, ang nakasama tayo, kikilos tayo dito. Kasi, ano nangyayari, kung may liman, sige, sige, pa na naman maglakas. Inasa na lang natin sa'yo. Ang liman, ang kapatid, tumutulong. Pero huwag naman iasa sa lahat. Ha? Kikilos tayo. Tulong tayo. So, yun mga kapatid, ang ating misyon. Yung katulad ng ginagawa ni
Moses. Ano? Yan. So, pero pasabi si Ellen White, so spiritual gifts, volume 3, page 223. Ano ang sabi ni ng Ellen White? They were required to separate themselves and their children from the Egyptians and gather them into their homes. For if any of the Israelites were found in the houses of the Egyptians, they would fall by the hand of destroyed people. They were also directed to keep the feast of the Passover for our morning. That when the children should inquire what such service meant, they should relate them to their what was called reservation in Egypt. That when the destroyed angel went forth in the eighth day to slay the firstborn of men and the firstborn of the beast, he passed even into their houses, and not one of them was slain that had taken the blood upon their doorposts. They, the Egyptians, intended to permitted to come to the house of the Israelites, which their enemies upon very night into the door, came the firstborn of the Egyptians. They were convinced that their gods, whom they had worshipped, were without knowledge and no power to save or to restore. The Israelites welcomed the believing Egyptians to their houses. So ito, mga kapatid sa sinasabi ni FY, basic lang. Sa ating panahon, let us relate. There are two parts. Dalawa, palagatan. Dalawang palagatan. Yung sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Yan. Alam natin ito sa Elder nung nakalaban sa wakat. Sabi niya, ang sabat ay hindi kaligtasan. Dahil kung ginawa ang sabat, wala pang kasalanan. Pero kung lumabas ka dito, kasi hindi maligtas. Sabi ko sa ibang ako. Dapat ako na sinabi ng Panginoon natin. Nung maraming ko sa lahat, doon tuwa yung tingnan sa mo. Assist nila po nila. Ano? Ano yung sabihin? Ang palatandaan nowadays. Huwag namin sabihin sa yes, ang tanda ng bayan ng Sabat, pero Sabat ang tanda ng bayan ng Diyos. Hindi na yan. Kasi kung Sabat lang, ang tanda ng Diyos, pati yung sunod sa Sabat. Pati kung mga Orthodox nyo nagsasabat, pero hindi ko bigilala ng Kristo. Ano dapat? Apocalipsis 12, 17. Oh. Sumusunod sa utos sa Diyos. Saan pananampalan tayo? Yun ang batayan ng unang na bayan ng Diyos. Hindi tayo maliligtas ng lahat. Walang kinakaling ganap sa kautusan. Pero, kung nakamit mo ang usap, isang paano tayo ng isang hatulan, hindi tayo maliligtas. Ngayon, laguhin namin ang ating pag-usap. Ano ang mahalaga sa ating pag-usap? Tayo ay mag-focus doon sa paglagpas sa bayan ng mga Israelita. Kung ang isang tao ay hindi sumasampalataya at hindi kabilang sa bayan ng Diyos, kaawa-awang kanya sa kaya napakalaga na nakita natin sila, no? At maybe, pangakapit, no? Tandaan natin, kaya pinatutulo sa atin kung masaysayo ng pagliligtas sa bayan ng Israel sa kapit ng mga Kristo ay para namin namin mamagdaan, hindi natin tayo ligtas sa araw sa Israel. Hindi, kailangan natin ang ating Panginoong Kristo. Siya lang ang tagapagligtas. Wala na iba. Amen?
Wala tayong pinanalangin Diyos, hindi natin sarili katulad sa Panginoon. Kundi isa lang ang ating Diyos, mga kapatid. Hindi tayo, hindi kahit sino, at walang sasampahin ka. Ang problema kasi pag nagbobola sa babae sa pagkain, sinasamba kita. Bakit yan kasi di balera? Sinasamba kita sa akin. O, pero mas ka nasasabihin natin. At huwag yung mga bagay na inawas sa kanya. No? Sa huli, mahalaga ng matandaan natin ko sa akin ng pamilya. Ang ating pinag-aaralan, nasa kami ko yung nakapokus sa ating pamilya. We focus on Christ. Only to Christ. Hindi doon sa kapatid. Kaya sabi ni Juan, ano sabi ni Juan? Ha? Ang stay, make a kamuti. Yes, remodels. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kung meron ng Diyos na nakakalis ng kasalanan ng saklibutan. Hindi ko na naman tahimik. Alam niyo rin ako. Ayaw ko na makakain mga lesson. Anyway, pero po mga kapatid, mga mahalaga, habang nawalaan natin, ito lahat ng ito ay sumasalamin sa pag-ibig sa Panginoon. Bago siya kumatol, may pagwala siya. At may paghahanda tayo gagawin. Ha? Hindi humahanap ng Diyos. Tama kapalagi, taksang ibigay sa mga taga-Diyos. Ilan? 10. Bago ba? Hindi. Sisingit lang ako kasi may mga kapataan tayo. Pagka tayo nagiloko ng ating mga karelasyon, sabihin, hindi mo naman ako second chance na kumakasak ng pag-upo. Ang saot, may hihipan. Kung Egypt sumas, nasa 10 beses eh. Nagbago ka? Hindi. What's this now? Ang isang taong magaling ko, isa din na sa na. Mga kapatid, kailangan magbago ka na kapatid. Katulad ko, walang kapatid, na mag-backside ako, no, happy ka na sa aking sarili, na dapat ako bumalik ako. Hindi ko kailangan ulitin ako ng Diyos para bumalik ako sa desert, no? Isang beses lang. Bakit? Walang papatay mga kapatid sa buhay ng Diyos. Amen? Wala. Kaya mga kapatid, dito, natin papakusin na ng peso, nagkaroon natin, meron ba kayo ng katanungan? Ha? Oo. Sa akin, pag sinabi natin, ba't ito? Paano kayo mo sa siba dahil yung nakakapuna, lahat ng batang lalaki ay nakakapagp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 ap
ng lalaki. Hindi naman kami lang ito. Pero isusunod, hindi para o, yung patay namin ang sa atin, sa bilang direction sa atin. Kung ano ba ng ating pinili, hindi ng ating. Kung patuloy pa ito, pagawa ng mga kamatayan ang ating para magdapat na dahil kaya. Pero patuloy tayo kung mananatili sa ating Panginoon, ang gagawa ng kabutihan, at pagkakaloob natin ang ating sarili 100% sa Panginoon, buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Maganda po point yun. At ang point pa dito, mga kapatid, nagpatigas ang puso ang kapo dahil alam na natin pagpuntas. Dito pinapakita sa amin patuloy natin pagkakababa sa Panginoon. No? So, well po, no? Yung pagpipili natin sa pagkakababa. Kasi, kung lahat ng nangyayari ng mga auto, kung pagpabayang sa first place, nangyayari lahat. Ha? Kung tayo susuko lang sa Panginoon. And
Meron po kalagaran. Ano? Ako. Yung word ko po, may kapangyarihan. Wala po. Bakit? Yung may kapangyarihan, mga kapatid, ay yung pananampalataya. Kasi ganun yan eh. Kahit ko naman kahit yung dugo, halimbawa, ang isang tao, kahit yung magsakot na magsakot, ang ginawa niya kasi, ay kung hindi mo sabihin, anong niligtas, ang pananampalataya mo, at yung pananampalataya mo, sabi ni Santiago, pananampalataya ay, pananampalataya ka, o kaya, kung yung mga ibisyo, nung binigyan sila ng instruction ng Panginoon, sumunod sila dahil sumasampalataya sila sa kapangyarihan ng Diyos na sa kanilang mga niligtas. Eh? Grabe ka pa ito. Opo. Nagdiligtas. Yes. Basta ang magsasagot ko ay ngayon ang natulang mo na so sa pagkakataon ay sa pagkakataon nila kailangan ito para sa palagay nila kasi sabi natin na may kapangyarihan dahil sa nakakawala ng kanilang mga kasalanan. Ngayon, ay ang tingnan na ito ay nagkakaroon ano sabi ng Panginoon, yung mga hayop na hinahandog nila ay sa akin pa rin yan ang gagawin. Kaya ngayon, kung binigay na ito sa aking hinahandog, bigay sa inyo, ang ino ay isa-isang handog na ito ay nasa pamamagitan ng kanyang anak ng Panginoon. Na wala na iba pang handog na makakapaligasan mo ang aking, wala na ibang aking, o kaya yung tuwag natin Panginoon sa Kristo, doon ang tayo kami. Amen. Amen. Kaya di ba? Kaya ang pinaka-point natin mga kapatid, no? Yung tubok kayo, ito sa symbol. How does 4:17? Ano, it is the shadow that is to come. Yun yung mga kanino sa theology 5:25. Kanino na mababagay na darating. Ibig sabihin, hindi pa ito ang shadow, inuhulakan. Katulad po kay Isaac. Si Isaac po ay panganay ni Abraham. Pinagpapatay sa kanya. Sinunod niya ang prophecy, ang isang anak ng Diyos mamamatay para sa atin. Pinalitan ng Cordero. Ha? Yun po yun. Yung Cordero at ito po na siya pinagay sa mga akda. Yan ay sa kinakatunan ng ating Panginoon. Amen. Ang tunay na nagliligtas sa bawat sambayan ay ng ating Panginoon. Yes. Pero hindi ka maliligtas at nagdarating niya kung hindi ka maliliwala o walang palataya. Yes. Amen. Kaya nga ito makikita na ito kanina brother. Na isang sambayan, isang sambayan na nagwala na naging pananampalataya sa binigay na instruction ng Panginoon kay Moises para sa kanyang bayan. Diba sa loob ng sambayan nila, hindi naman lahat sabi ko na mag-asgalita. Kung makapansin ko, lahat ng lumabas, asgalita pa rin. Ay, mga susunod, di ba? Marami na sila, di ba? Pero dahil sa naglumaan na sila, hindi sila nakakapa. Okay? So yung hindi na naglumaan, o kahit ikaw ay nagkaw din, kung nagluwala ka, masunod ka sa so ganun po yung gusto kong ipalabas ko ng Panginoon, magiging way tayo ng lahat
para ipahayag ng kabutihan ng Diyos kung ano sa ano, lahat na ng palataya at makabahagi ng kaligtasan. Nakit ko ito sa ating elder eh. Uulitin ko lang. Bukuna akong tumalo dito. Ano sabi ng ating elder? Ang sabi ng ating elder dito, hindi po 27 yan, 25 po ligtas. Ngayon, hindi po 27 yan, 25 na maligtas. Maligtas pa rin. Basta sa pagpalataya sa paligtas kasi hindi naman hindi po ligtas eh. Tama. Ang naman, maligtas si Jesus. Ano ang basihan? Ano ang sabi ng scripture? For whosoever believe in him shall have eternal life. Hindi siya makikiris, but shall have eternal life. Hindi sinasabi na, whosoever become Adventist. Okay. Kaya pero lang yung Acts 2:47, ang lahat na naligtas pinanod ng simbahan. Ito, no, na po tayo ko. Okay. So,